lalakad at gagawin ang lahat ng gusto sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo na alam ng Diyos every single details of your life? Ang lahat ng detalye, kalititan na yan, alam ng Diyos yan. Kasi yung buhok natin, detalyado ng Diyos yan. Huwag mo sabihin, kakunti lang yung buhok mo, magaling bilangin yan. Tama po ba? Yung kakunti lang ang buhok, kasi sabi ko, hindi ibig sabihin, magaling bilangin yan. Totoo, mahirap bilangin yan kasi balik mo. Pero ang sinasabi po natin dito, alam po ng Diyos ang lahat na nangyayari sa buhay natin. Ano po ba? Kaya po, meron po isang bata na in his very young age, sa kanyang murang edad, nag-aspire siya na magpalipad ng aeroplano. At sabi ng tatay niya, Sandal Sam, mahimig ko. Sabi ng bata, hindi tayo. Gusto ko nang umahalay. Tayo gano'n ng bata. Hindi na pwede. Kasi wala ka pang kahalang-alam. Kahit tornilyo, hindi mo nga kayang ilagay sa aeroplano na yan. Maniwala ko tayo, kaya ko yan. Yan, tatalo siya magtatay. Nayan ang tatay. Pero itong bata na to, sa kanyang puso, nandoon talaga yung design niya magpalipat ng aeroplano. And then, sa gabi, kasi meron silang, alam niyo, kung iba sa Amerika, yung may mga sarili-sarili, mga private jet na gano'n. Ni-start niya, nag-start. Ngayon, umandar ng konti. Tuwan-tuwa siya ngayon. Napapaandar niya. Biglang bumangga. Nasira yung left wing. Naipe, kasi sumayong doon sa may labasan ng sa poste. At kung siya natakot sa kanya, paano ba yung paniniwala sa tatay dito? Kung ginawa ko. Alam niyo po, hindi lang po yung story natin. Ito lang po yung gusto ko i-input po sa atin. No? Araw-araw po tayong gumagawa ng desisyon. Tama po ba? Hindi marinig eh. Ang tanong po dyan, paano po ba tayo gumagawa ng desisyon? Ano po ba ang batayan natin para sa paggawa ng desisyon? Ano po ba? Minsan yung desisyon natin, nag-create ng malaking problema, nag-create ng malaking consequences. Minsan, maliit na consequences. Ano po ba? Minsan naman, yung desisyon natin, nagdudulot ng kagalakan sa puso natin. Minsan naman, hindi. Ano po ba? At hindi niyo po ba alam, lahat ng desisyon na ginagawa natin, hindi lang tayo nakikinabang. At hindi lang tayo nakapektuhan. Meron din po mga tao sa paligid natin na sila ay nakikinabang at nakapektuhan sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Hindi nga po ba siya sabi ko? Kaya nga po, ano po ba ang batayan natin sa paggawa ng isang desisyon? At paano mo ginawa yung desisyon na yan? Sigurado meron kang dahilan. Alam po ba? Kaya ang topic po natin sa araw ito, how we make a godly decision. Alam po ba? Paano tayo gagawa ng isang desisyon na lagi natin isa na sa alang-alang, iniisip kung ito po ba ay kalooban ng Diyos, ito ba ay magiging magkakaroon pa ito ng magandang epekto sa buhay ko, sa mga taong nasa paligid ko. Ano po ba? Kasi araw-araw po tayo nagdidesisyon, di maaaring hindi. Kakain ba ako? Hindi. Hindi ganun. Nagkagahit ba ako? Papag-eating. No? Parang ganun. Kasi nga gano'n, sasakay ba ako? O maglalakad nila, magtitipid ako? Magla-lunch ba ako o kaya pa naman ng ko? Ano po ba? Everything na gagawin mo, kailangan mo magdesisyon. Malaki man yan o maliit, kailangan mo magdesisyon. Kaya nga po, kung desisyon na pagpunta nyo dito, ay magdesisyon kayo. Ayun po ba? Magdesisyon nga, ikilig ng tenga niya sa salita ng Panginoon, better. Ano po ba? Alam niyo po, sa Mateo chapter 4, verse 18 to 22, makikibasa nga po. Mateo chapter 4, verse 18 to 22. Paglalakad. Chapter 4 chapter 4 po. 18 to 22. Ano po? Paglalakad niya sa tabi ng laban ng Galilea. Apo, makikibasa nga po.
Opo, ma'am. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, Simon na tinawag na Pedro at ang kapatid niya si Andres. Sila'y naghagis ng lambat. Ito, bigit ko. Sinabi niya sa kanila, "Tulog kayo sa akin at gagawin ko kayo ang malakayan ng tao." So, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama. Kasagaay yung mananglambat. Tinawag sila din. Agad pinag-iwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay. Dahil dito yung po, maraming aming Diyos, tinatalaga po natin sa inyo ang aming gawain. Mga po, Panginoon, iyo po ang aming puso at tamani po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Iba po, Panginoon, nakakaalam ng aming mga pangailangan, ng aming puso, ng aming isip, Panginoon. Nawa, Panginoon, na sa tulong at pag-ingat ng iyong banal po, ikaw po ay kikilos, gagalaw, at babagawin mo po, Panginoon, ang lahat ng pananaw, pupul, Panginoon, sa sanlibutan ito at dadaling, Panginoon ko, sa iyong mga pagkikloto, upang maintindihan po namin ang lahat ng naisin niyo po sa aming mga buhay. At ang mataas lamang sa aming buhay, ikaw, ay hindi po ang aming sarili. Kaya, Panginoon, sa mapapag-aralan namin, ang iyong biyaya at habag ay sumaamin. Dahil po namin yung sapat na karunong at kaalaman ay sumaamin. Nawa, Panginoon, galutin niyo po ng ang banal nito, ang kasulok ng galing ito at patuloy na patuloy po kami ng iyong presensya. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po lang ang papulit at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan, sabi nga natin, how will you make a godly decision? Meron lang po akong dalawang salita na papaintigis ko sa inyo. Kung makalimutan naman itong mga sinasabi ko sa inyo, pero tandaan nyo naman itong dalawang bagay na ito. In making a decision, there's two things na dapat tayong i-consider. Ito po paano tayo nag-create, gumagawa ng desisyon sa buhay natin. Ano po ba? Sa dalawang bagay nito, dito tayo babagsak. Ano po ba? The first thing, mag-create ka ng decision based on principle. Prinsipyo. Ano po ba yung principle? Ito po yung aking interpretation po, no? A moral rule based on the Word of God guiding our conduct. A moral rule based on the Word of God guiding our conduct. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos na natututunan natin at sinasabuhay natin at yun yung ginagawa natin. Yung po yung prinsipyo. Tinutindigan natin at pinaniniwalaan natin, niyayakap natin at pinangahawakan natin. Ano po ba? Ano po ba yung mga moral values na standard ng Diyos? For example, the Ten Commandments, ang 10 utos ng Diyos. Ano po ang sabi doon? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magaganto, huwag kang magaganyan. That is the basic principle of God. Ngayon, pag nakita natin na yun ang prinsipyo ng Diyos, ay dapat pala hindi ako magnanakaw. That's the basic principle. Hindi ako gagawa nito. Tatayuan ko to kasi ito yung sinasabi ng Biblia. At kaya tatayo ako ngayon dito. Intindihan niyo po ba? Now, basic principle of the Word of God is what God's standards. Kung ano yung standard ng Diyos, kung ano yung pamantayan ng Diyos, doon lang tayo. That is one reason how we will make a decision based on the principle. And the principle must come from the Word of God. Nanggagaling po ito sa salita po lamang ng Panginoon. Hindi po ito nanggagaling sa salita ng ating mga taong nasa paligid natin. Everyone. Hindi galing lamang po sa salita ng Diyos. Ano po ba? Alam na po nakikinig sa salita ng Diyos? Yes. Now, ano yung principle? Siyempre, yung mga tao, siyempre, naniniwala naman ako na nabubuhay ako, nagdidesisyon ako base sa prinsipyo ko. Pero knowing that if you said that you are living by principles,
it must say what the Lord tells you to do. At kung ano ang pinaniniwalaan mo sa sinasabi ng Diyos. Mayroong mga bagay na non-negotiable. If you are married or unmarried, if you have someone asking you to do immorality, that's non-negotiable. This conversation is over. Let's go to another topic. Tapos sa pag-usapan ito, natin pag-usapan. Alam ko ba, may mga ganong bagay. Hindi na natin pinapayagan because we know from the Word of God that our body is the temple of the Holy Spirit. You will not defile that body. Amen po ba? Eh, pwede naman, hindi naman kasi nakikita ng hindi naman nilubos. Hindi naman kasi nakikita ng kapara ako. Eh, hindi naman kasi nalilulin, hindi na salta pa rin ako ng mga bagay na hindi magsapat. Whatever you do, it will have an impact. Meron pong dating sa buhay mo. Alam po ba? That is the byproduct of your principles. Alam po ba? Kapatid sa Panginoon, pag sinabi natin na tayo ay nabubuhay sa prinsipyo, that is, we will stand on the word of God. Alam po ba? Number 2, preference. Ano po ba sa Tagalog yung preference? Okay. Ano po ba ang preference sa Tagalog? Sino po na ang isip sa tang preference? Yung preparasyon. Preference. Kumbaga, ito yung parang, kung ano yung maipigan mo. Kung ano yung nagugustuhan mo. Alam niyo po ang preference sa akin interpretation is this. Decision and choice based on life, and desire. Alam po ba? Preference, decision, and choice based on life, desire. Kasi yung kung ano yung gusto mo, kung ano yung ayaw mo, at kung ano yung nag-iibigan mo. That's preference. For example, itong araw na to, may pumunta sa'yo, niyayaya ko lang ba? Yung preference. Kunyari, may sakit ako. Kaya sasabihin ko, may sakit ako. Pero totoo, wala akong sakit. Based on your choice. Based on your life. Today, bad day. Why bad day? Kasi tinatamad lang ako. Pag-ilot, kaya bad day. Alam mo ba, may mga tao talaga na kahit minsan, gusto lang nila tumayo. May nga ganon. Alam mo ba, matulog, kumain, mag-FB magapon, mag-dota magapon, at kahit anong-ano pa mga gusto nilang gawin sa buhay nila. Alam mo ba? They operate their lives based on circumstances. Ano yung circumstances? Eh kasi, hindi ko gusto mo na pumunta sa future. Pwede naman sa susunod linggo. That's preference. Yeah, yung decision mo. You are making decision by preference. Alam po ba? Now, if we ask, sino po ba dito mga Kristiyano na? Yung nakakilala sa Panginoon. Yung nakakilala sa Panginoon, sige. Lahat po tayo nakakilala sa Panginoon. Say amen. Amen. Ang boss natin, no? Amen. Makakainin pa kaya tayo sa susunod at susunod natin sabi. How about Christian living? Christian living. Pamamuhay bilang isang how will we make a decision in everyday living? For example, kung bili ka sa tindahan, nagbayad ka ng 50, eh sakto ng 50 yung binili mo, eh nasalayan ka ng 20. Hindi mo naman ano yun, di ba? Hindi mo kasalanan yun. Tapos paglabas mo, uy, praise the Lord, meron mo kong 20 pesos. Kita niyo po, Christian living. Alam mo ba? Eh kasi, kailangan nyo na
Tagal mo hindi nang tatayagan ng bulan ko ng ano eh. Ng mainit-init. Mami na na. Ano muna ako, sinsimula muna ako ng isang pulang kabayo. Sinsimula ako na record. Meron pa kang dating. Red 1. Wala ko pa muna din kasi. Ang tanong. At okay lang, wala nakakita. Wala nang makakita. Hindi na nga masisira yung testimony ko eh. Oo, wala siya. Ano po ba? Okay lang, sabi natin. Kasi gusto tayo eh. Pag wala nakakita, continue. Okay lang, wala nakakita eh. Amen? Let's celebrate! Let's celebrate. Eh, na-enjoy ko eh. Wala naman nakakita eh. Everything you do in the dark and gray area, makakita naman yan sa langit. Magkakaroon ka ng guilty. Alam niyo po, ito ang sinasabi. 100-fold of life will become truth. Kasi sa paulit-ulit mo ginagawa yung pagkakamali niyan, sa tingin mo parang tama niya. And you will seek justification and you defend yourself. Lagi mo dinidefense niya yung sarili mo, bakit sila kasi? Kanya-kanyang kayo para makarating sa lakas. Amen. Kanya-kanya tayong biyahe sa langit. Salvation is individual. Ano ba? Not corporate. Based on your own decision. Sa iyong sariling decision. Now, mga kapatid, kasi yung sinasabi natin, if you live in a life of daily preferences, you will always defend yourself. Lagi mo nilang i-defense yung sarili mo. Lagi mo nilang ginajustify lahat ng ginagawa mo. Amin po ba? Simpleng bagay nila, huwag na po tayong lumayo. Pag tinapit po natin yung tinatawag nating Christian lifestyle, aray po, baka tayo po lahat ay dito ay po. Ano po yung mga Christian lifestyle na tinatawag? Worship, giving, so on and so forth. Fasting, prayer and fasting. Christian lifestyle yan eh. Hindi po yan ginagawa natin kasi meron na tayo ipatuloy na hindi na gusto natin mangyari. No! It's a Christian lifestyle. Buhay na natin yan. At sumamba, magbigay, manalangin at mag-ayuno, ano pa? And so on and so forth. Ano po ba? Na mga kapatid, pagamat walang nakakita minsan sa ginagawa nyo, nagkakaroon po ng problema sa buhay spiritual. Ano po ba? At darating ang panahon na kayo po ay mapupol na sa kasalanan. Ano po ba? Why the Lord say, wear the breastplate of righteousness? Righteousness. Bakit? Bakit tayo, kailangan tayo? Ano pinoprotektahan yan? Yung puso. Ano po ba? Ano pinoprotektahan niya yung puso? Sa lahat ng pana ng kaaway. Ano po ba? Now, if you wear it down, inubad mo, you are vulnerable. Open target ka na, meron ka na ditong bullseye. Ano po ba? At the time na nakaaway yung pana, pag sinama ka, babagsak ka. Kasi wala yung of righteousness. Ano po ba? Now, these are the rules. Pagbibigyan na ako ng rules sa sarili ko. Gagawa ako ng New Year's resolution. Ay, marapit na magbagong taon. Ano po ba? Hindi na ako hindi na ako ganyan. Yung iba nga, nasusulat na eh. Nasusunugin. But if they did not understand this, a very moment that you will decide based on preference, you will become unhappy forever. You will become uncontented. Kung di ka makakontento, hindi ka magiging masaya. Bakit? Lahat ng decision mo, base lamang sa gusto mo. Dahil meron kang benefisyong nakukuha dito. Ano po ba? Bakit sa mga opisina, sa mga pribadong sektor ng mga kumpanya, iniiwasan lagi nila yung conflict of interest na tinatawag.
Bakit kaya iniiwasan natin yan? Most of the time, bawal magkatrabaho mo kapatid. Tama po ba? Bawal magligawan sa isang company. Bawal tumanggap ng mga token of appreciation kung nakakagawa ka man ng servisyo sa mga kliyente mo, sa mga ganyan. Bakit? Minsan kasi, yan yung gate. Yan yung pain na kung saan darating yung time pwedeng gamitin sa'yo. Now, ito yung gusto ng kaaway. Lalatagan ka niya sa harapan mo na lahat ng gusto mo. Siyempre, nakakatakam yan eh. Amin po ba? Pwede mo na sabihin, titikim lang ako. Amin po ba? Pwede nang ganon. Pero you know what? Kung magdidesisyon ka based on your preference, it's up to you. Amin po ba? Now, if you live in principle, your life will be continually under the guidance of God. Ito si Pedro, nung nakita sila ng Panginoong Hesus, sila ay nagtatrabaho, tama po ba? At ano po ang trabaho nila? Mangingisda. I will give you a short brief background sa kultura nila. Pag sinabing mangingisda sa panahon ng mga Hudyo, ikaw na po yung pinakamababang klase ng tao na may ganung trabaho. Because they did not have a formal education. Walang maayos na edukasyon. Kaya bumagsak sila sa pangingisda. At dahil doon, if you will look on their lives, yun na lang yung means ng kanilang hanap buhay. Knowing si Pedro, may asawa at anak. Alam po ba? Hindi ba alam ng Panginoong Hesus na once na pag tinawag niya yung tao niya, may pamilya magugutom? Hindi niya ba alam na tao na to, yun na lang kanyang kabubuhay? Hindi niya po ba alam yun? Alam po ba? I'm sure, alam na Panginoon yun. Hindi po ba alam at nakikita ng Diyos kapag ginawa niya to at tinawag niya si Pedro at oras na sumunod to sa kanya, what will happen? But what Peter at yung kapatid niya, ano ginawa? They immediately followed. You know what? When God told you, when God served you something to do na meron kang gagawin sa Kanya, alam niyo, unang-unang tinitignan ng God kung decision niyo. How you will make a decision. It will be based on the preference or based on the principles. Amen po ba? Kaya mga kapatid, nakakaranas tayo pang araw-araw nating pamumuhay, kagaya sa Pedro. Tatawagin kayo ng Panginoon, mag-resign ka dyan. And yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, hindi ka na pinatutulog ng Diyos eh. Panginoon, kasi alam niyo naman eh. Alam niyo naman, ang hirap-hirap ng buhay ngayon eh. Sila Pedro, nag-resign sila. Alam nila, na yun na lang ang kanilang hanap buhay. At ikabubuhay, at isusustento sa kanilang mga pamilya at umaasang mga tao sa pamilya nila. Ang ginawa nila, ibinaba nila yung lambat, bumaba sila sa bangka, at sumunod sa Panginoong Hesus. They did make a quality decision. Gumawa ba sila ng tamang desisyon? Amen. Pero, if you will look sa buhay ni Pedro, nakagawa din siya ng mga desisyon based on preference. Natatandaan niyo po ba nung ikinailan niya ang ating Panginoong Hesus at ng beses? No one is exempted. Pero ang sinasabi dito, if you will live on the principle of God, God see you. Nakikita ka ng Diyos at you are always under the control of God. Kontrolado ng Diyos ang buhay mo. Ano po ba? Naintindihan niyo po ba yung salitang pinokontrol ng Diyos ang buhay mo? Alam po ba? Na mga kapatid, I will give you some example. Paano ba pinokontrol ng Diyos ang buhay natin? Kasi nandito. Kung gusto lang natin, sarili lang natin, masusunod, mas gusto natin humiga.
Gusto natin manood ng TV. Alam po ba? Gusto natin lumakad. Pag nabiyada, total, bayan na naman eh. Ano naman tawag dito? Vacation. Where we spend on the mall. Manood tayo ng sine. With friends, with family, tama po ba? Kailan ba? Ayun nga lang. Pero di ba, nagpapahangin lang doon. Okay lang. And then, so, this is your decision. Alam nyo kasi na merong magagawa ang sa buhay sa pagkakinyo sa mga ganitong gawain. Your decision. Based on the principle. Pero ang tanong, paglabas ko ba natin ito? You will make a godly decision. You will do a decision based on the principle or based on the preference. Alam po ba? Ito, naranasan ko po ito nung ako nasa kumpanya, nag-encash po kami sa Bank of Commerce to have a check is worth of 95,000. Ibigay ko doon sa nagdulo na client namin. Pero nabigay ng teller sa akin is 100,000. Sumobra. Ngayon, ibigay lang na namin, dalawa kasi nasigla. Bigla ako sinito makatap ng ano, dahil pagkakasap labas ko rin ang doon, at yung yung pera. Pero, sumobra na 5,000. Kaya ito na, ito yung dating sa akin. The first time na dumating sa akin, oo nga, sumobra. Hindi naman natin kasalanan yun. Sabi nga nung kliyente, sir, ikaw ang sabi niyan. Nasa akin yung control. Ano po ba? Pero alam niyo po ba, by the grace of God, nawagan ko yung HR namin, ma'am, sabi ko, may sobrang naman. Alam niyo po, inaalok niya sa bangko, may sobrang 5,000. Naghahanap na pala yung teller. Yung nagkulang na pala siya ng 5,000. Alam niyo po, the next day, nang pumunta ako doon, at nung natandaan niya ako, alam niyo po, talaga nagpasalamat yung tao sa akin. Kasi babawas pala doon sa sweldo nila. And 5,000, walang bagay na. Ayun po ba? Alam niyo po, if you continue living the principle, even you will suffer. It will cost really so much for you. Magkaroon mo ito ng malaking kawalan sa iyo. Mag-suffer ka man. Kagaya ni Daniel, tatandaan po ba natin Daniel? He live on principles of what God. He believes on what God. On God, sa kanyang Diyos. Naniniwala siya na meron lang isang tunay na Diyos. Amen po ba? Kaya nga, yung pinagbawal ng manalangin, tinanong siya ng mga kasama niya, tinatawag mo siya ng kasama niya, na siya ay nananalangin, kaya siya ay pinatapon sa doon sa Lion's Den. Doon sa kulungan ng mga leon. Amen po ba? Ganun po ba si Daniel pag binasa po siya? Siya yung tao na never magsalita ng negative. He would always speak on the positive. So, alam niyang mamamatay siya, magsasuffer siya, he stands on the principle of God. Dahil tumayo sa prinsipyo ng Diyos, based on the principle, ano po nangyari? Nagalusan ba? Nakagat po ba? Nakalimot po ba? Hindi. Ano po ba? You know what? Gato lang naman yan eh. Pagaya nila Pedro. Alam nila magkakaroon ng malaking kawalan sa kanila. Pero hindi nila inisip yun. If you will live on the preference, ang dami po ito, you will lose the favor of God. You will lose the blessing. You will lose the power, the guidance of the Lord. Because you live on the preference. You make decision based on the preference. If you will make decision based on principle, God see you through under His control. Alam ng Diyos kung ano pinagdadaanan mo. Kaya alam ng Diyos kung ano ang gagawin sa'yo. You know what? Dahil sa pagtayo ni Daniel sa prinsipyo niya, kung ano yung paniniwala niya sa Diyos, maglingkod siya sa 4 na hari. Imagine niyo yun, nagkaroon siya ng malaking impact doon
doon sa 4 na hari, na sa tingin ko naman, hindi naman pinangarap ni Daniel to. Pero dahil, tumating siya sa prinsipyo. You know what, mga magulang? Pag ang anak mo ay hindi niya tinuruan ng prinsipyo sa salita ng Diyos, hindi niya sila tinuruan tumatag at magkakumagtak. Kaya huwag kayong magtataka isang araw yung anak nyo magkakaroon ng isang malaking problema na parang batong sasalampak sa mukha nyo at nasabi niya, ano ang nangyari? Alam po ba? Mga kapatid, nakita po tayo ng kaso. For example, ito mga nag-drive, hindi pa, nag-drive ka ngayon, kakapitago. Sa isang madaling na lugar, isang madaling na kalsada, yung magsasabi na tayo sa center line, yung center line, yung nag-ahatid doon sa dalawang kalsada. Habang nag-drive ka, siyempre, pag may center line, alam na alam mo kung saan ka pupwesto. Hindi ka pwede sumwesto sa kabila kasi baka may makasalubong ka at mag-disgrasya ka. Kaya alam na alam mo yung direction mo, kaya safe ka. Ngayon po ba? Pero kalaunan, siyempre nga, kadalasan ng mga daan sa probinsya, nawawala na yung center line. Kaya minsan, pag nagdadrive ka, pwede ka na pumunta dito sa kanan, pwede ka na pumunta sa kaliwa, pwede ka na mag-drive sa gitna. Ngayon po ba? You will drive in this, hold in this, and you can cut in the middle, doon ka mag-drive. Ano po ba? Ano yun po ba? The person will operate his life based on the preference, he make decision on his preference, para siya yung tao na nag-drive na walang center line. Saan siya nagpupunta? Saan siya kumakaroon? Ano po ba? Nag-resume po yung sinasabi ko. If you live in the present, with your big preference, you will become unhappy and vulnerable. Lagi ka may takot, lagi ka may kailanganin, lagi ka may iniisip. Ano po ba? But if you will live in the principle of God, God is always in those who obey. Sumasagyo ang lahat ng sumusunod sa Diyos, lagi nilang kasama ang Diyos. Kaya nga si Joseph, the dreamer, may sinasabi ng mga scholar, ang Diyos din ay nakulong. Kasama niya. And that's the truth. Kasi kasama niya ang Diyos kahit sa kulungan. Alam po ba? So pag-aaralan din natin yung buhay ni Joseph kung hindi maganda. Hindi maganda yung panimula niya. Pero nagtapos siya sa maganda. Because what he knows from the Word of God, yun yung sinayuan niya. Naakit-akit siya ng Potiphar, asawa ng kanyang amo, pero hindi siya umayag. Hindi na nga siya umayag, siya pa yung makulong. Wala na nga siya ginawa masama, siya pa yung makulong. Amin po ba? Sometimes, living in principle, talaga magsasakal ka. Talaga magkakaroon ng ganito talaga mga sitwasyon sa buhay natin. But, knowing, if you didn't know the will of God, hindi nyo man alam ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. But always trust His heart. Magtiwala kayo sa puso ng Diyos. Ano po ba? Remember, if you live in the preference, you will lose your guidance, the power of the people of God. Ilang maikling pagtana lang po. Living by principle is live for Jesus, for the kingdom of God, and bear witness who is in your life. To live by principle, live for Jesus Christ, for the kingdom of God, and bear witness of who is in your life. Alam mo po kung sino yung nasa buhay mo, kaya gagawa at kikilos ka ayon doon na nasa loob. Diba? Talagang iniingatan mo ang sinasabi mong Panginoon Kristo dyan sa puso mo, alam mo kung paano ka mag-desisyon. Alam mo kung sino yung maghahari sa buhay mo. Amin po ba?
Mga kapatid sa Panginoon, ito na po yung pagkakataon na makita natin ang ating buhay. Tama ba itong direksyon na tinatahak natin? O lumilipin-lipin pa tayo? Ano po ba? Number 2, be clear as what you believe. Living in principle must to be clear in your mind kung ano yung pinaniniwalaan mo. Sinabi nga ng Diyos, huwag kang makipamasok sa hindi mananampalataya eh. Papakol ka pa. Kaya mangyari tuloy. Wala ka din. Ano po ba? Ang tagal-tagal ko doon nag-play ng boyfriend eh. 20 years? 20 years ako nag-play. Nung binigyan ako ni Lord ng boyfriend, niyaya niya ako na gumawa ng isang bagay. Wala naman po eh. No! God said, no. Malinaw dapat yung isip natin. Nanigosyo. Ano po ba? Now, make your decision and leave them all the consequences. Susunod ako sa Panginoon, bahala na siya. Basta maligas, sumunod ako sa Panginoon. Kung matanggal ako? Ano po ba? Alam naman natin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Dapat malinaw yun. Ano po ba? Kasi kung magsasabag ako, so be it! Alam po ba? If you will bless me, so be it. Alam po ba? Kaya nga kayo mga estudyante, bibigyan kayo ng pagkakataong mag-aral. Mag-aral na kayo. Dahil hindi yan para sa iba, para sa inyo yan. Alam po ba? Ang sabi nga ng mga magulang, yan na naman tanging kaya nga na pwede namin pamanas inyo. And that's true. Nag-i-invest sila sa inyo. Alam po ba? Kaya nga, pag may assignment, gawa ng assignment. Amen? Dahil yung ginagawa mo in preparation sa future mo, lagi mong iisipin, para sa Diyos kong ginagawa ko, itong pag-aaral ko para sa Panginoon. It's not about my mother, it's not about myself, it's about God. Wow! Ganda ng isip mo. Pag nagtatrabaho ka, para sa Panginoon to, para sa Panginoon to. Kung nagluluto ka, para sa Panginoon to, kaya masarap yung luto ng mga tao na ano eh. Diba? Habang nagluluto, kumakanta sa Panginoon, kaya naluto yan. Ano po ba? Kasi kung may atin, meron pa mga lakog ng hallelujah, di ba? Ganun-ganun pa, di ba? At ang tekman yun, lutong langit. Ano po ba? Hallelujah. Last. Believe in sovereignty of God, that He is absolute, in full control, in all single details. Believe in sovereignty of God, that He is in absolute, in full control of all single details. Naniniwala po ba kayo, gaya ng sinabi sa inyo kanina, kung bakit yung kasila, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya alam ng Diyos, kung meron mga problema, alam niya kung paano niya ako. Pero kung isang lalaki, kung nag-problema, kanyang pag-problema, bigla tumigil ang sakit niya. Hindi niya alam kung paano ayusin, binuksan niya na yung binabalo na yung ganito, ayaw mag-start eh. Nasa gitna siya ng highway. Diba? Nasa gitna siya ng highway. At malayo sa mga talyer. Problema siya ngayon. Baka mataw yung sasakyan niya. Kaya may minto na isang matanda. May sasakyan na may minto at bumaba yung isang matanda. Pag bukas na yan, sige, ano ba problema? Ayaw kasi mag-start. Hindi ko alam yung problema. Dami ko rin lang. Sige, punta ka doon ha. Sa loob. Tapos, pag sinabi ko yung cut mo. Wala pang mga isang minuto
to? Nagtaka ngayon siya. Sabi niya, nagtanong siya, bakit gano'n, nasalita mo gawin? Kaya ako hindi ko alam. Siguro hindi mo alam. Nasa sakyan mo. Ano nga pala siya? Alam mo po, alam nyo ba kung paano na ang buhay? Alam ko ba? Alam niya paano niya babaguhin yung buhay mo. And let God do that. Kaya natin ang gusto mangyari sa mga bagay na gano'n. You know what? If you do not pray every single day, you make yourself proud before God. Kaya ko to. Makakapong kayo dyan. Nakikinig kayo ngayon sa mga tinatapik natin. Nasa inyo kung ano ang gagawin niyo pagkabas niyo. Alam po ba? Mga kapatid sa ating pagkatapos, makalimutan naman yung mga napag-usapan natin, pero dalawang salita lang ang dapat po sa ating principle and reference. What you got to do. Ano meron kayo ngayon? Principle or reference. So mga kapatid, making a wise and godly decision was based on principle. Alam po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tawagan po natin natin. Paniwala pa ako na. Kaya natin